nung kinuha ko ng SRT. Okay, so okay na ako to, hindi na masyadong mabili. Anyway, etong challenger mo, naitakbo mo na ba to na the way it should be run? Ika nga naihataw mo na ba ito? Hindi. Hindi. So, ay magsabi ni DJ. Trinay ko na siyempre, pero sa ligtas na lugar naman siyempre. Tsaka yung mga nakikinig sa atin, marami tayong mga tagapakinig ng mga car enthusiasts din. Sila mismo nagsasabi, if you want to ride your car fast, marami tayong mga circuit pala na pwedeng puntahan. Sa AirPods ko nakakatawag lang kanina. Nalaman niya na pinapalitan ko yung mga flare ko air intake. Sabi niya, naku, mas lalong bibilis yung kotse mo. Sabi niya, kung gusto mo ng patakbo niya, doon tayo sa may Pampanga. Sa Clark. Circuit, iniyaya na nga. Sabi ko, ba, pag libre ako, doon tayo. Sa Clark, meron pa sa Batangas. Batangas Racing Circuit. Ayan, so that's the safest para wala rin, kung wag naman sana, pero pag meron nangyaring aberya, walang ibang madadamay. Tama. Pero kasi, ang pagkahilig talaga sa sasakyan, walang ibang walang ibang thrill na maibig. What I mean to say is, hindi yan po pwedeng tititigan mo lang yung sasakyan di ba? Kailangan ma-experience mo yung thrill of owning and driving that kind of driving, yung tunog, lahat talaga kasama yan, di ba? Kumbaga, tunog lang sa Android game, natutuwa na ako. Di ba mo, mag-iba lang yung tunog ng kotse mo doon, di ba? Ang saya mo. Anyway, ano yung bagay na pagka naisip mo napapangiti ka lagi? Sa akin, yung tao, hindi ko natatanong sa'yo kung sino yung tao pag naisip mo. Bagay na lang. Ano yung bagay na pag naisip mo, bigla akong mapangiti? Ngayon, yung mga nangyayari ngayon sa akin, bigla na lang ako, talagang, anak ko moments ko minsan, bigla na lang ako thank you Lord, gaganyan na ako parati kasi, iba talagang pasasalamat na binibigay sa ay mga blessings na binibigay, at talagang, sabihin mo na lang, wow. Kasi mula correct me if I'm wrong, DJ, pero mula nung sabihin natin around 2 years ago hanggang sa ngayon, non-stop yung dating ng projects mo no? Endorsements, mga dito from ABS-CBN, di ba? Mga trabaho dito. Yun po, talagang nagpapasalamat ako. Siyempre, hindi naman po ako bibigyan ng mga projects kung wala naman po sila, di ba? Correct. Bigyan akong project, may school project siguro. Hindi yung pampalabas. Okay. Sige, speaking of your fans once again, ito naman ang magbibigay ng sunod na katanungan mula po sa grupo ng Daniel Rocks. Ano pangalan mo iyan? Giselle. Alright, so anong question mo, Giselle? My question is it possible for Daniel Padilla to fall in love with a fan? Wow. English. Thank you so much. Hindi ho yan. Kasi wala namang wala namang problema dahil hindi naman magkaya-pareho lang naman tayong tao. Diba? Parang masyado natin nilalagyan ng barrier, kumbaga, something bakit naman bawal, diba? Pareho lang naman kayong tao. Correct. Diba? Hindi naman alien yung fans na yan. Para layuan. Hindi naman imposible. Actually, posible. Alright, so to answer your question, possible daw. Okay, thank you. Possible? Possible. Okay. Eto, alam naman natin lahat na ang Love Team DJ hindi pwedeng habang buhay yan, habang panahon, di ba? Dito lalo sa industriya. Kung sakali man lang naman na mabago ang ka-Love Team mo, sino yung gusto mo or kanino ka willing makipagtrabaho sa ngayon, maliban kay Catherine? Sa sarili ko muna. So pag nawala yung Katniel, ako na lang ikaw na lang muna, solo flight muna. Oo, solo flight muna. Tsaka, parang ayaw pang isipin ni DJ yung mga ganyang panahon, di ba? Okay, tama nga naman, tama. Anyway, sa pagkakaalala mo, kasi ito, ilang episodes na natin pinag-uusapan ng mga kanta, si DJ po talaga kasi despite his age, napakalawak po mga kapamilya ng kanyang mga kaalaman sa musika, of course, especially rock music. Alam naman natin yung mga trip na tugtog ni DJ. Ngayon, ano yung naalala mong kanta na unang-una mong natutunan na kantahin? With or Without You. With or Without You ng U2. U2.
Oo, dahil laging kinakanta ng nanay ko yun. Ah, okay, okay. Oo, kasi ba, yung nanay ko talagang singer. Oo, So, lagi niyang pinapractice yun tuwing may show siya. Diba, nasa banyo ako eh. Kanta siya ng kanta. Tapos yun na-memorize ko na siya. Saka pa practice mo siya. Oo. Ayun, bigla napasok sa utak ni DJ. Oo. Anyway, mga kapamilya, tayo po ay magpo-pause for a very, very short break. Pero magbabalik tayo with more of the questions from the fans ni Daniel Padilla. At syempre, ang ating napakagandang kwentuhan dito pa rin po sa Sabado Sikat sa MOR 101.9, My Only Radio for Life. Dito pa rin sa MOR 101.9, My Only Radio for Life. At syempre sa lahat ng mga nanonood sa MOR TV, talaga namang naninibago daw akong tumitig sa camera, no? Hindi ako sanay tumitig sa lente ng camera ng ganyan. Eh. Sanay tayo yung pang Big Brother yung tinititigan natin eh. Anyway, kasama pa rin natin syempre ang mga masugid na tagahanga ng ating very special guest niya na si Daniel Padilla. At syempre, meron pa rin sila mga itatanong at kuhanin natin ang tanong ngayon mula sa mga taga Daniel Burks. Asa niya? What's your name? Karel po. Karel. Okay, what's your question? Gaano mo kamahal yung mga fans mo? Siyempre kung gaano nyo ako kamahal, ganun din kayo kamahal dahil siyempre, sa ano tayo dito eh. Alam ko, sawa na tayong sabihin na gasgas na natin sabihin na kung wala kayo, eh wala ako. Pero totoo ho yun. Pero, kumbaga na lang tayo dito eh. Para sa akin, palitan tayo. Correct, correct. Diba? Hubigayan tayo, diba? Kayo, binibigay niyo ho sa akin yung suporta ninyo na sobrang grabe ho. Ako naman ho, ginagawa ko naman lahat ng gusto nyo na para maging masaya kayo, gagawin ko. Minsan nag-album na nga ako na hindi ko naman gustong gawin talaga. Pero gusto nyo namang nakikita ang kumakanta, bakit hindi, di ba? Kaya, yun. Mahalaga ang aking mga supportsters. Okay. Salamat, Karel and Daniel Burks. Anyway, speaking of your album, di ba? Nag-album mo na. Sino ba ang artist na gusto mo makasama sa isang collaboration? Meron ka bang may naiisip ka ba na? Marami akong gusto makasama. Pero parang ayaw yata nila kasama. O hindi Hindi, nahihiya ako. Narinig ka na naman namin kumanta at nakita ka na namin mag-perform. Kaya. Parang wala akong lakas ng loob para magsabi mo sino gusto. Hindi ko kaya man kasi nakakahiya eh. Parang wala, hindi pwede. Onting pilit pa, papayag ka rin. Diba? Ganun lang naman, onting pilit pa, papayag ka rin. Tsaka pagka nakita mo ang bunga ng isang collaboration, matutuwa ka minsan na parang, nagawa ko yun. Kasama si ganyan, nagawa ko yun. Diba? Ganun yung mga challenge na dapat natin. Anyway, how do you see yourself 10 years from now, DJ? 10 taon mo lang ngayon, 2023, 28 years old ka na noon. Ilan na kaya auto nasa garahe mo nun? Nakikitira na lang din ako sa auto. Yung mga auto mo na may-ari ng bahay. Diba? Siguro, feeling ko naman nasa showbiz pa rin ako. Pero hindi nakagaya ng full-time. Diba? Pa-kiss-kiss na lang sa mga ibang teleserye o kaya kung ano mga show na. Gusto ko mag-sitcom na lang siguro sa ganung mga edad. Yung mga masaya Joey Marquez, yung mga ganyan. Diba? Pwede diba naman. yung mga ganyan, yung parang mga Toda Max, yung Robin, yung mga ganyang style lang. Ayoko na ng mga drama. Pero tanda ka na, masistress ka pa. Diba? Mas okay yung masaya ka lang. Parang pagtanda, nagpapaiyak ka pa rin ng tao, pero mas gusto mo magpatawa na ng tao. Magpatawa na nun, tsaka magaan na na. Anyway, that's good. Ito naman, sige, isa pang katanungan mula sa mga fans ni Daniel. Mula naman sa Katniel Cat Dreamers. You are? Cheryl, go ahead. Ano question? DJ, ano ang message mo para sa lahat-lahat ng mga fans mo na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa'yo? Magaling pag-memorize mo doon. Hindi,
Ako talaga ho, nagpapasalamat ho talaga ako. Talagang sobra-sobra ho. Yung mga nagsasabing, puro lang ako pasalamat. Natural, ano bang gagawin ko? Tama. Diba? So, tumbling-tumbling pa ako. Diba? Kasi may mga nagsasabi, puro lang naman pasalamat. Gustong gawin natin. At saka buti nga nagpapasalamat, diba? Diba ho? Talagang wala ka ng pinakamagandang pwede pang gawin. Diba ho? Hindi magpasalamat dahil sa mga nangyayari sa akin ngayon, sa inyo ho, sa Diyos, lahat ho ng mga nagmamahal sa akin, sa pamilya, mga kaibigan na lahat sumusuporta. Talagang pasalamat ang binibigay ko dahil yun na lang ho yung bawi. Kasi minsan nagkakamali ako, kaya minsan papasalamat na ako kasi kahit nagkakamali ako, hindi pa rin ako iniiwanan. Correct. Diba? Kaya minsan, basta yun, ang haba ho ng speech na to, pero yun nga, yun talagang grabing pasasalamat at sobrang gusto ko pang tumagal pa tayo. Diba? Na magkakasama dahil marami pang magbabago sa lahat ng mga bagay. Diba? Marami pang mangyayari. Kaya sama-sama na tayo. Yun naman. Thank you, DJ. Salamat din sa inyo, mga fancy na yan. Sumunod talaga dito sa MOR. Palakpakan nyo naman sarili nyo. At nakakatawa ho dahil sila yung mga parati ko rin kasi. Talaga, hindi ba kayo pinili talaga? o ano? Masipag mag-text yung mga yan. Kaya sila yung Kayo na lang yata yung mga supporters. Solid eh. Hindi na napalitan eh. Yung mga solid. Hindi. Yung mga talaga, dyan mo makikita yung suporta nila. Diba? Yung sinasabi natin pagmamahal. Masaya. Hindi kayang ibigay ng iba. Yes. Diba? Anyway, since itong programa natin, DJ, na patapos na rin, ito ang Sabado Sikat. Di ba? Kaya 3 weeks ago ko pa sinasabi na sikat talaga ang kasama ko. Tatanong ko naman sa'yo ngayon, kailan mo naramdaman, DJ, na parang nasabi mo sa sarili mo, uy, sikat na ako ah. Kailan mo naramdaman yun? Alam niyo, ito hindi ko maintindihan ho yung feeling na, uy, sikat na ako. Hindi ko nararamdaman ho talaga yan dahil hindi ko nga alam sa iba kung bakit nila nararamdaman yun eh. Kasi ako, sa totoo lang ho hindi ako alam niyo, hindi pakita ang tao masabi lang na, wow. Ibabalik ko doon sa nakaraang episode natin, nasabi ko nga, si Daniel Padilla po, mga kapamilya, what you see is what you get. Oo, yun nga po kasi dahil hindi ko maintindihan kung bakit nararamdaman yun ng kung sinong artista na, wow, pare, di mo naman gano'n ako sikat dahil kahit ngayon, kahit mag-moment pa ako, mag-isip ako na, uy, grabe na. Hindi kasi kulang pa rin talaga. Kulang pa rin. Pero sa binibigay naman ng mga supporters natin na sapat na ho yun. Kumbaga sa sarili ko lang na kulang pa yung ginagawa ko. Di ba? Parang sa sarili ko na hindi pa rin talaga deserving masabihan ako sikat. Hindi ba? Ayan mga kapamilya, talaga naman ika nga the best example or the best nating pwedeng ituring na pamantayan kung paano maging isang tunay na tao, feet firmly planted on the ground, kahit sabihin natin talagang dapat halos nakaangat na siya ay binubuhat ng kanyang mga taga-suporta. Yan po si Daniel Padilla para sa inyo. Di ba? Maraming salamat, DJ. Maraming salamat At pag nagkaroon ka ng kaso mahirap yun yung wala kang ginagawa. Pag maluwag yung oras, mahirap yun di ba? Oo. Hindi, pagka nagkaroon ka ng onting bungi sa iyong schedule, ang pintuan namin dito sa MOR laging bukas para sa'yo. Kung kailangan mo mag-relax, sound trip lang tayo dito, walang problema. Anyway, maraming salamat. At syempre sa mga fans ng Daniel, maraming salamat sa inyo. Galing-galing yun naman. Talagang magaling sila. At syempre sa lahat ng mga sumubaybay sa ating mga kapamilya nakikinig po sa MOR 101.9, My Only Radio for Life. At syempre sa lahat ng mga nanood, tumutok sa MOR TV, maraming salamat po sa inyo. Ito po si China Pops at ito ang Sabado Sigat. Alright.